pagbati po sa inyong lahat mga kapanalig. Welcome po muli sa ating sama-samang pagninilay dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vanji. At ako naman po si Sister Lou. Kumusta na po kayo? Sana po okay lang kayo dyan. At patuloy na nananalig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap sa kasalukuyan. Iyan din po ang wish ko para sa inyo. Dahil alam naman nyo, marami naman tayong problema sa gitna ng matinding init o ulan. Pero ang lahat ay gumagaan kung patuloy pa rin tayong kumakapit sa Diyos. Siya ang ating lakas at gabay. Di po ba? Totoo po yan mga kapanalig. Ngayon po ay nasa ika-55 episode na tayo sa ating Lectio Divina. By the way, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni St. Thomas the Apostle. Kung minsan, tinagurian siyang Doubting Thomas. Bakit nga ba siya tinawag na Doubting Thomas, Sister Vanji? Alam mo, narinig ko rin yan. Kung minsan nga, kung ayaw kong maniwala sa sinasabi nila, tinatawag nila ako Doubting Thomas. Mga kapatid, kayo ba, napagsabihan na rin ba kayong Doubting Thomas? Bakit nga ba tinaguri ang Doubting Thomas? Mga kapanalig, antabayanan po ninyo ito sa ating sama-samang pagninilay dito sa ating Lectio Divina. Kaya hilingin natin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo upang maunawaan natin ang nais ipahatid sa atin ng Diyos sa ating Ebanghelyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang makapagnilay kami sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maunawaan ang nais mong ipabatid sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maging bukas nawa ang aming kaisipan sa katotohanan upang patuloy kaming manalig sa iyo sa gitna ng matinding pagsubok at kawalan ng pag-asa. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang mga nagdurusa at lahat ng naliligaw ng landas. Gabayan mo po kami at palakasin mo po ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sister Vanji, nagbanggit mo kanina ang tungkol kay Doubting Thomas. Saan nga ba nagmula ito? At sino nga ba si Santo Tomas? Si St. Thomas ay isa sa 12 apostles. At bakit nga ba tinagurian siyang Doubting Thomas? Mababasa natin yan sa Ebanghelyo. Marami kasi ang nagtatanong kung sino siya. Dahil marami tayong saints na ating dinarangal bilang patron at tinatawag din nating Santo Tomas. Halimbawa, St. Thomas Aquinas, Santo Tomas Nepomuceno, di ba? Sila mga santo after St. Thomas. Sa ngayon ay pagninilayan natin ang mga pangaral ni Jesus at ang karanasan ni Santo Tomas nang lubusan niyang makilala si Jesus. Mga kapanalig, nasisiguro ko, makaka-relate kayo kay Santo Tomas. Ngayon po ay pagnilayan na natin ang mensahe ni Jesus mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 24 to 29. Si Tomas, na isa sa 12 na tinaguri ang didim mo, ay hindi nila kasama nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot siya sa kanila, "Maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at maisuot ang aking daliri sa bakas ng mga pako, at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya." Makalipas ang 8 araw, nasa bahay na naman ang kanyang mga alagad na kasama si Tomas. Dumating si Jesus kahit na nakapinid ang mga pinto at napagitna sa kanila na ang wika, "Sumainyo ang kapayapaan." At saka sinabi kay Tomas, "Ilapit mo rito ang iyong mga daliri at tingnan ang aking mga kamay. Ilapit ang iyong mga kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Ikaw ay sumampalataya at huwag mag-alinlangan." Sumagot sa kanya si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ani Jesus sa kanya, "Ikaw ba'y sumampalataya sapagkat ako'y iyong nakita
Mapapalad ang sumasampalataya kahit hindi nakakita. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam mo ba, Sister Vanjie, ang feeling ko, para akong si Tomas nang sinabi niya, maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maipasok ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Sa palagay ko, marami ang nakaka-relate sa iyo. Sa totoo lang, marami sa ating mga kapatid ang nakaranas ng ganito. Di ba tinagurian din akong doubting Thomas? By the way, happy feast of St. Thomas sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga kapatid na nag-aalinlangan at nawawala ng pag-asa. Yes, happy feast day po sa inyong lahat. Pero alam niyo ba, ang pag-aalinlangan ni Tomas ang naghatid sa atin ng mabuting balita na si Jesus ay sumasa atin tuwi na. Opo, mga kapanalig. Nang ipinahayag ni Tomas ang kanyang pag-aalinlangan, ay di siya pinabayaan ni Jesus. Si Jesus ay pumasok sa nakapinid na pinto at sinabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Imagine, nakapasok siya sa pintong nakapinid at ang kanyang hangad sa mga apostles, kapayapaan. Opo, kapayapaan. Ganyan din po ang nais ni Jesus para sa atin. Kung ang ating mga puso ay nakapinid sa Kanya dahil sa ating kawalan ng pananampalataya. Hindi pinagalitan ni Jesus si Tomas. Sa halip ay ipinakita niya ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. At hinayaan niyang masalat. Umahawakan ni Tomas ang mga ito. Kaya naman ang tugon ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Naaalala ninyo pa ba? Ito ang dinarasal natin tuwing itinataas ng pari ang tinapay at ang alak na nagiging tunay na katawan at dugo ni Jesus sa konsakrasyon sa banal na misa. Ito po ang patotoo na si Jesus nga ay sumasa atin. Siya na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli. Alam nyo, inaalaala natin ang misteryong ito tuwing tayo ay nagdiriwang ng Santa Misa. Kaya si Jesus ay totoong sumasa atin sa Santa Misa. At sa tuwing dinarasal natin ang Panginoon ko at Diyos ko, ay ipinapahayag natin ang ating pananampalataya kay Jesus sa Eucharistia. Kaya nga, ang Santa Misa ay tinatawag na highest act of prayer or worship. Dahil sinasamba natin si Jesus sa tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus para sa ating lahat. Opo, mga kapanalig. At alam nyo ba, meron po tayong isang teenager na tuwika noon ay sa saint. Siya ay may marubdob na devotion sa Eucharistia. Ang pangalan niya ay si Carlo Acutis, ang itinuturing na patron of Internet. Opo, si Carlo Acutis ay itatalaga na bilang santo sa susunod na taon. Siya po ay deboto na sa Santa Misa simula pa nang tinanggap niya si Jesus sa kanyang First Communion. At alam niyo ba, nais niyang mapalapit ang lahat ng tao sa Santa Misa. Diba? Good news to para sa atin. Kaya nga, marami siyang production sa Internet tungkol sa Eucharistic miracle. Tunay po na isang napakalaking biyaya na makasama natin si Jesus sa banal na Eucharistia. Imagine, kasama natin siya who is truly present among us in His body and blood. Kaya napakahalaga po ang mga katagang binanggit ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ay nagpapahayag ng ating pananampalataya na tinatanggap natin si Jesus sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating lahat sa ating pagdiriwang ng Santa Misa. Kaya ang pag-aalinlangan ni Tomas ang nagdala sa atin na makilala ng lubos si Jesus. Siya na palaging sumasa atin sa gitna ng ating kawalan ng pag-asa. Sa ngayon, marami ang mga kapatid na nawawala ng pag-asa, nalulungkot, nai-stress, nai-in-despair.
Napakarami na involved sa krimen, nadidepress, na addicted, ang suffering. Pero patuloy na sumasa atin si Jesus para hilumin tayo kung bubuksan natin ang ating mga puso sa kanyang presensya. At naisabihin ni Jesus sa atin ang kanyang mensahe kay Tomas, ikaw ay sumampalataya at huwag mag-alinlangan. At ipinaalaala din niya sa atin, mapapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita. Tulad ng ginawa niya kay Tomas, hahayaan ni Jesus na masalat ang kanyang mga sugat at igagawad niya sa atin ang kapayapaan kung magtitiwala lamang tayo sa kanya. Tama ka, Telo. Ngayon po ay ipagpatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin, Lolo Pechuela at Lolo Angeles, mga membro ng Association of Pauline Cooperators ng mga Daughters of St. Paul, Pasay City. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magdilay ng iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Si Tomas na isa sa 12 ay tinaguri ang Didimo ay hindi nila kasama nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot siya sa kanila, maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot ang aking daliri sa bakas ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Makalipas ang 8 araw, nasa bahay na naman ang kanyang mga alagad at kasama si Tomas. Dumating si Jesus kahit na nakapinid ang mga pinto at napagitna sa kanya na ang wika, sumainyo ang kapayapaan. At saka sinabi kay Tomas, ilapit mo rin ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay. Ilapit ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Ikaw sana'y sumampalataya at huwag mag-alinlangan. Sumagot sa kanya si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ani Jesus sa kanya, ikaw ba'y sumasampalataya sapagkat ako'y iyong nakita? Mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang nakaantig sa damdamin ko, sis, dito sa ating binasa ay itong mga katagang ito. Ikaw sana'y sumampalataya at huwag mag-alinlangan. Ang feeling ko nung nabinasa ko to, parang eto si Lord, pinapangaralan ako. Bakit ka na naman nakakaba? Bakit ka na naman natatakot? Actually, my faith, I claim my faith is stronger now than before. Kaya lang, unbided ba? Dumarating yung nervyos, yung kaba, yung paano kaya? Especially now that I'm getting older and the time is coming to a close and I am thinking of how my loved ones will be when I'm gone. Natatakot ako for them. Magulo sa South China Sea, madaming mga corruption sa paligid. Ano kaya ang mangyayari sa mga bata? What will happen to them? And then the Lord tells me, wala ka bang pananampalataya? Sa tinagal-tagal ng panahon, pinabayaan ba kita? Hindi naman Marami na akong pinagdaanan, sis. Maraming. Pero always, He was there to lift me up. Kaya sabi ko sa sarili ko, oo nga naman. Bakit ako matatakot? Wala namang magagawa ako, matakot ako. Mas mahalagang kumapit ako sa Kanya. At panampalataya. Kasi ang takot ko, opposite niya ng pananalig eh. Diba? Kapag natatakot ako, parang kulang ako ng tiwala kay Lord. So, with this passage, with this verse, I believe and I claim na tinawag ako ni Lord, kinakausap niya ako at tutugon ako.
hindi na ako matatakot. Yun ang aking sharing for this particular verse. Ako naman, ang napili ko, mapapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita. So, ito dahil rin siguro na meron akong pananalig at pananampalataya sa Diyos. At ito'y dahil rin sa pundasyon na itinuro ni tatay at ni nanay sa amin. Kumapit sa Diyos na di nakikita. Sila yung nagturo sa akin manalangin. Naranasan kong sama-samang buong pamilya magdasal ng Santo Rosario. At tuwing araw linggo, sama-sama kami buong pamilya dadalo ng banal na misa. Nakakamiss kasi wala na sila. Oo nga. Pero yung pundasyon yung iniwan. Yes. Kung paano manalig at sumampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Tama. So, sa pagkabata ko, mahina na yung kalusugan ko eh. Lagi ako may sakit at ilang beses nabingit sa kamatayan. So si nanay, ipinanata niya ako kay inang laging saklolo sa Birhen ng Baclaran tuwing Miyerkules at sa Quiapo naman tuwing Biyernes sa Jesus Nazareno. So ganun sila panata o deboto sa Panginoong Diyos na hindi nakita. Tapos hanggang sa huli, nagkasakit muli ako. Namuntik na naman ako mamatay. Nandiyan na naman. Lumulog na naman ako ng taimtim sa Panginoon. Sabi ko gano'n, Lord, ikaw na bahala. So, ito nga nakaupo. Nagsisilbi. Nagsisilbi pa. Tapos, tumugon ako sa panawagan ng aming parokya na mag-volunteer catechist. So, tumugon naman ako. So, mailalim sa paghuhubog. Hanggang ngayon ay katekista ng aming parokya. Tapos, dito naman sa Pauline family, nung mapadpad ako sa kanila, nawili na ako, linggo-linggo, dito ako nagsisimba. Halos, minsan parang dito na nga nakatira. Tapos, magtatanong yung madre, Lu, pwede ka namin tulungan mo kami. Humingi sila, sister, pwede naman, sabi ko gano'n. So, lagi akong tumutugon sa kanila. So, iba-iba yung nagiging boss ko doon. Iba-ibang departamento ko na pupunta. Tapos, hanggang sa meron din tinatag si Blessed James Alberioni na Association of Online Cooperators. So, isang miyembro, hinikayat ako. So, sumali naman ako, sumailalim naman sa paghuhubog. So, ako ngayon ay isa na ring APC hanggang ngayon. So, mahirap sundan yung yapak ni Jesus eh. Maraming pagsubok, maraming hirap, maraming sakit, mararanasan. Pero nakita o di nakita ang Diyos, palagi lang nandyan siya, gumagabay, pumapatnubay, di tayo pababayaan. Amen to that. Palagi lang akong tugon sa kanyang tawag, sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga turo at aral, at sundan ang kanyang yapak. Tama yun, sis. Kay Jesus ako, tiwala. Amen. Amen to that. From now on, tiwala. Sayan na natin. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo ng iyong salita ang maging tanglaw ng aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang pamuhay ko bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Ate Lulu Pechuela at Ate Lulu Angeles sa inyong inspiring sharing. Nawa sa tulong ng grasya ng Diyos ay patuloy nating maisabuhay ang panawagan na magtiwala at manalig sa Kanya sa gitna ng kadiliman at matinding pagsubok na ating pinagdaraanan. Salamat sa Diyos at maraming salamat din po sa inyo lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon.
Alalahanin natin ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, ang mga may sakit at mga healthcare workers, ang mga gumagawa ng kabutihan, ang mga pinuno ng simbahan at ng ating pamahalaan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at mahabaging Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong awa at habag na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin, sa kanila ng aming kahinaan at kawalan ng pananalig sa iyo. Ipinauubayan namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga nagdurusa, ang intensyon ng aming taga-subaybay at ng higit na nangangailangan. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, maging matatag nawa kami sa aming pananampalataya. Bigyang lakas mo po ang mga may sakit at nawawala ng pag-asa. Tulungan mo po kami na maisabuhay at maibahagi ang iyong pag-ibig at ang kapayapaang patuloy mong ipinadarama sa amin. Sa pamamagitan ni Kristong anak mo, na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po at lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of August at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.